Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Sa mga nagdaang buwan, muling nabalot sa kontrobersya ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lahat ito ay nagsimula nang kumalat ang umano ay leaked na dokumento mula sa PDEA, na nag-uugnay kay Marcos at sa aktres na si Maricel Soriano sa paggamit ng ilegal. Habang patuloy na pinag-uusapan ang dokumento sa social media at balita, napilitan ng Senado na gawin ang isang opisyal na pagdinig. Ayon sa dating PDEA agent na si Jonathan Morales, siya mismo ang lumagda sa Authority to Operate at sa pre-operation report noong Marso 11, 2012. Sabi ni Morales, may ipinakita sa kanya na mga litrato kung saan di umano ay makikita sina Marcos at Soriano na Si Maricel Soriano, na tinawag sa pagdinig, iginiit na wala siyang alam sa dokumento at naibenta na niya ang unit na tinutukoy noong taong ding iyon. Habang mainit pa ang usapin, may isa pang boses na hindi inaasahan ang biglang sumingit, walang iba kundi ang kapatid ng Pangulo si Senadora Amy Marcos. Sa isang pampublikong pagtitipon, diretsahan niyang sinabi na matagal na niyang alam ang kanyang kapatid. Ayon kay Amy, bata pa lang daw sila nang malaman ng pamilya na gumagamit ng bongbong. At ayon sa kanya, lalo pa raw itong lumala ng mag-asawa si Marcos at ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Sinabi pa niya na gumagamit si Marcos kasama ang kanyang asawa at mga kaibigan. Dahil dito, nanawagan si Amy sa kanyang kapatid. Sabi niya, ayusin mo ang sarili mo, magpagamot ka, alisin mo ang droga sa iyong sistema. Agad namang sumagot ang Malacanang at tinawag na desperadong galaw ang mga paratang ni Amy. Sabi ng palasyo, walang ebidensyang hawak ang senadora at negatibo sa drug test ang Pangulo, ngunit sa kabila nito, patuloy pa ring kumakalat ang mga tanong at duda ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, hindi maiwasang ikumpara ng ilan ang pangyayari ngayon sa mga iskandalo noon ng ama ng Pangulo, si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sino ba ang makakalimot sa kontrobersya ni Dovie Beams, ang Amerikanang aktres na naglabas ng audio recordings na umano ay nagtatala ng kanilang relasyon? Noon, umalingaw-ngaw sa buong bansa ang boses ni Marcos Sr. habang kumakanta at nakikiusap sa aktres. Ngayon, muling may mga recordings at dokumentong lumulutang laban sa kanyang anak. Para sa marami, tila paalala ito ng kasaysayan na tila ayaw matapos, at kung hindi titignan ng Pangulo ang mga aral ng nakaraan, maaaring siya rin ay mabagsak dahil sa mga isyong pilit niyang tinatakasan. As candidate today, before, never worked. All they did was go to the disco, and they were always high. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know, that he wasn't working. Yes. Yes. And the statement that you said about, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why of do you know friends. that? Why do you know that? How do you know that? Well, we grew up in the same era. We grew up in the same time. Everybody hears about it, and everybody knows it, and it was just accepted. Why? He's the son of the president. I don't think they even deny that. I mean, President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, you know, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he is 25. It's not like that, you know. I mean, we're not very far from each other. So in those days, even I could afford to go to the discos. But I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face. Dahil hindi po ako nagbabasa ng Okay. mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon. Opo.
Yung 46-C. Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Apo. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto.